Nagsimulang mapansin ng isang driver ng pampasaherong bus ang isang dalagang tahimik na umiiyak tuwing hapon sa kanyang ruta. Lumalala ang kanyang kilos araw-araw, nagdudulot ng malaking pag-aalala. Isang hapon, matapos bumaba ang lahat ng estudyante, nagpasiya siyang alamin ang nangyayari at sumilip sa ilalim ng upuan ng dalaga. Ang kanyang natuklasan ay labis na ikinagulat niya. Mabilis na inayos ni Mang Nestor ang kanyang rearview mirror. Isang kilos na nakasanayan na niya, habang ang prinsesa ng kalsada, ang kanyang luma ngunit maaasahang jeepney na ginagamit na ngayon bilang school service, ay umuugong sa mga kalsada ng isang subdivision sa Quezon City. Sa kanyang edad na 62, ang dating mekaniko ay nakahanap ng hindi inaasahang pangalawang hanapbuhay bilang tagapaghatid ng mga bata mula sa mataas na paaralan ng Ramon Magsaysay. Ang trabahong ito ay nagbigay sa kanya ng istruktura at layunin pagkatapos ng 25 taong pag-aayos ng mga makina at transmission. Ang sikat ng araw sa hapon ay tumatagos sa mga bintana, naglalatag ng mahahabang anino sa mga upuan na kulay asul-abo. Sumulyap si Mang Nestor sa kanyang relo. Alas 3:24 ng hapon, tama sa schedule ng pag-uwi. Karamihan sa mga estudyante ay abala sa kwentuhan tungkol sa kanilang mga plano sa Sabado, mga nalalapit na pagsusulit, o ang pinakabagong tsismis sa Facebook at TikTok. Ang tipikal na ingay ng kabataan ay pumuno sa jeep. Ngunit nang muling sumulyap si Mang Nestor sa salamin, ang kanyang tingin ay napako sa isang dalagang nakaupo mag-isa malapit sa harap. Nakaupo siya 3 hanay mula sa harap, diretso sa itaas ng air vent. Bahagyang natatakpan ng kanyang kulot na kayumangging buhok ang kanyang mukha. Ang kanyang mga balikat ay nakayuko pasulong, at kahit sinisikap niyang itago, nakikita ni Mang Nestor ang kanyang kamay na paminsan-minsang pinupunasan ang kanyang mga luha. Ito na ang ikatlong magkakasunod na araw na nakikita niya ang dalaga na umiiyak. Palaging may parehong pattern. Tahimik at sarado habang puno pa ang jeep, at unti-unting nagpapakita ng emosyon habang bumababa ang mga estudyante isa-isa. Napakunot ang noo ni Mang Nestor. Ang pag-aalala ay nag-ukit ng mas malalalim na guhit sa kanyang matandang mukha. Sapat na ang kanyang pagmamaneho sa rutang ito upang makilala ang mga palatandaan ng isang estudyanteng may problema. Sinilip niya ang kanyang clipboard kung saan nakalista ang mga pangalan at kinumpirma ang kanyang hinala. Ang pangalan niya ay Maria Clara Santos, grade 9D. 2 linggo pa lamang siyang estudyante sa Ramon Magsaysay High. Noong unang linggo, inakala ni Mang Nestor na normal lang ang pagiging tahimik nito para sa isang bagong estudyante. Ngunit ipinakita ng 2nd linggo ang isang nakababahalang pattern. At ngayong araw, mas masahol pa ito kaysa dati. 5 kanto na lang, aniya habang dahan-dahang pinipreno ang jeep para huminto. 2 lalaki ang kumuha ng kanilang mga bag at nagpasalamat ng bumaba. Pinanood sila ni Mang Nestor na naglalakad patungo sa kanilang mga bahay bago isara ang pinto at ipagpatuloy ang ruta. Sa bawat hintuan, lalong bumabakante ang jeep. At patuloy na sinilip ni Mang Nestor si Maria Clara sa salamin. 5 na lang ang natitira, at siya na ang huling hihintuan. Habang nagiging bakante ang jeep, lalong naging halata ang kanyang mga luha. Sa isang sandali, may nakitang kakaiba si Mang Nestor. Habang lumiliko, biglang yumuko si Maria Clara. Nawala ang kanyang kamay sa ilalim ng kanyang upuan. Hindi niya nakita ng malinaw kung ano ang ginagawa niya, ngunit tila sinisiyasat niya ang air vent sa ilalim ng upuan. May narinig na mahinang tunog ng metal na kalansing mula sa likuran. May problema ba dyan? Tanong ni Mang Nestor. Nag-aalala. Nagulat na nag-angat ng ulo si Maria Clara. Nanlaki ang kanyang mga mata. Wala po. Sagot niya ng mabilis. Halos hindi marinig. Paumanhin po, nahulog po ang tissue ko. Tumango si Mang Nestor at bumalik sa pagmamaneho. Ngunit hindi siya mapakali. Huminga siya ng malalim, puno ng pag-aalinlangan. Noong nakaraang araw, sinubukan niyang kausapin ang dalaga, nagtanong tungkol sa klase at kung paano siya nakikisama sa paaralan. Ngunit isang salita lang ang sagot nito, bago muling tumahimik. Matapos bumaba ang lahat ng estudyante, narating din ni Mang Nestor ang hinto ni Maria Clara. Isang simpleng 2 palapag na bahay, na may kupas na asul na pintura sa dulo ng kalye Sampaguita. Nang iparada niya ang jeep, gumawa ng desisyon si Mang Nestor. Hindi niya maaaring baliwalain ang nakikita niya araw-araw. Huling hinto na, sabi niya habang binubuksan ang pinto. Kinuha ni Maria Clara ang kanyang pink na backpack at tumayo ng mabagal. Nang dumaan siya kay Mang Nestor, napansin niya ang mga pulang mata
at ang mga itim na bilog sa ilalim nito. Magandang hapon, Maria Clara, bati ni Mang Nestor, nang may mahinang ngiti. Tumango lang ang dalaga, hindi tumitingin, at bumaba sa jeep. Ngunit sa ikinagulat niya, sinundan siya ni Mang Nestor sa bangketa. Bakit niyo po ako sinusundan? Tanong ng dalaga, may bahid ng kaba sa kanyang boses. Itinaas ni Mang Nestor ang kanyang dalawang kamay sa isang nagpapakalmang kilos. Hindi ko lang maiwasang mapansin na malungkot ka sa school service nitong mga nakaraang araw, sabi niya ng mahina. Ilang beses ko na itong nakita. Gusto ko lang siguraduhin sa mga magulang mo na ayos ka lang. Nakita ang takot sa mukha ni Maria Clara, kahit mabilis niya itong sinubukan itago. Hindi na kailangang gawin yan, iginiit niya. Bahagyang lumakas ang kanyang boses. Wala namang malaki, nahihirapan lang ako sa eskwela. Namiss ko lang ang mga kaibigan ko, sa dati kong paaralan. Pinagmasdan siya ni Mang Nestor, nag-aalinlangan. Ang karanasan ng mga dekada sa buhay ay nagsasabing may itinatago siya. Naiintindihan ko, sabi niya ng mahinahon, pero minsan mas mabuting huwag nang ituloy. Ngunit biglang bumukas ang pintuan ng bahay, na pumutol sa kanyang sinasabi. Lumabas ang isang lalaki sa beranda, walang emosyon ang mukha. Pumasok ka na ngayon, sabi nito ng matalim. Tumingin si Maria Clara kay Mang Nestor, isang tingin na tila humihingi ng tulong. Bago mabilis na pumasok sa bahay, nagmamadali itong tumawid sa sementadong terasa. Ang tingin ng lalaki ay bumaling kay Mang Nestor. May problema ba? Tanong nito. Ang boses ay patag ngunit hindi pala kaibigan. Nag-alinlangan sandali si Mang Nestor bago magpasya na lumapit. Naglakad siya sa daanan patungo sa beranda, huminto sa isang disenteng distansya. Wala pong problema sir, sagot niya. Ako po si Nestor Ramos, ang driver ng school service ni Maria Clara. Napansin ko lang na mukha siyang malungkot pag-uwi. Gusto ko lang mag-check-in kasi, nanatiling walang pagbabago ang ekspresyon ng lalaki. Ako si Tito Gorio Santos, stepfather ni Maria Clara. Sabi niya, wala ang nanay niya ngayon. Tumango si Mang Nestor. Gusto ko lang pong ipaalam na madalas siyang umiiyak sa jeep. Nag-aalala ako na baka may gumugulo sa kanya. Bahagyang lumambot ang mukha ni Gorio, kahit na natiling walang laman ang kanyang mga mata. Kakarating lang naming namatayan ng lola niya, paliwanag niya. Mabigat iyon sa aming lahat, pero kay Maria Clara, lalo na. Sobrang lapit nila sa isa't isa. Nakikiramay ako, sabi ni Mang Nestor, bahagyang guminhawa sa paliwanag. Pasensiya na po kung nakikisali ako. Salamat, sabi ni Gorio. Mag-uwi ka na. Bago pa man makasagot si Mang Nestor, nagsara ng mahigpit ang pinto nang may matalim na click. Habang pabalik sa jeep, hindi maalis sa isip ni Mang Nestor ang masamang pakiramdam. Ang paliwanag ng stepfather ay tila makatwiran, ngunit ang ugali nito ay kakaiba. Walang anumang bakas ng kalungkutan nang banggitin ang pagkamatay ng lola, at tila nagmamadali itong paalisin si Mang Nestor. Baka masyado lang akong nagdududa, bulong ni Mang Nestor habang bumabalik sa upuan ng driver. Baka sadyang tahimik lang siya. Ngunit nang pinaandar niya ang makina at dahan-dahang lumayo sa kalye Sampaguita, ang imahe ng pakiusap sa mata ni Maria Clara ay nanatili sa kanyang isipan. Inikot ni Mang Nestor ang jeep pabalik sa depot, naglalakbay sa mga kalsadang lubos niyang pamilyar nang hindi talaga namamalayan dahil ang kanyang isip ay puno ng pag-aalala. Lumulubog na ang araw sa hapon. Ang mahahabang anino ay naguunat sa pagitan ng mga bahay nang marating niya ang depot. Matapos iparada ang jeep naglakad siya sa pasilyo ng jeep, sinisiyasat ang bawat upuan kung may naiwang gamit ng estudyante, at kinokolekta ang mga tambak ng basura, mga gusot na papel ng takdang aralin, mga balat ng chichirya, at mga kalahating puno na bote ng tubig. Inilagay niya ang lahat sa isang plastic bag na palagi niyang dala. Gumagalaw ng sistematiko mula likod hanggang harap. Nang makarating siya sa harap, natigilan siya. Dito mismo nakaupo si Maria Clara, sa itaas ng air vent. Naalala niya ang tunog ng metal, nakalansing kanina, at ang paliwanag ng dalaga tungkol sa nahulog na tissue. Ngunit ngayon, napagtanto niyang hindi niya nakita si Maria Clara na may dalang tissue nang bumaba ito. Baka isinilid lang sa bulsa, naisip niya. Pero may nagsasabi sa akin na kailangan kong siyasatin ito. Lumuhod siya, bahagyang umingit-ngit ang kanyang tuhod. Ang sahig sa paligid ng upuan ay mukhang malinis. Walang tissue o anumang kapansine-pansing bagay. Ang kanyang atensyon ay napunta sa vent. Mukhang matibay ito, ngunit nang mas sumilip siya, may maliit na puwang sa pagitan ng vent at ng upuan.
Tingnan natin kung ano ito, bulong niya, habang ipinasok ang kanyang daliri sa makitid na puwang. Ang dulo ng kanyang daliri ay humipo sa isang bagay na madulas at hindi pamilyar. Sa kaunting pagpipilit, nakahugot si Mang Nestor ng isang maliit na plastik na supot. Nang itaas niya ito sa liwanag, napahinto ang kanyang paghinga. Ito ay isang maliit na pakete ng pink na tableta. Mayroon ng nagamit. Binaligtad ni Mang Nestor ang pakete sa kanyang kamay. Tinitingnan ang hindi niya kilalang gamot. Ang pangalan ng brand ay nakalimbag sa likod kasama ang impormasyon sa dosis. Ano ito? Bulong niya. Agad siyang kumuha ng kanyang cellphone at hinanap ang pangalan ng gamot online. Nanlaki ang kanyang mga mata nang mabasa niya ang resulta ng paghahanap. Ito ay birth control pills. Umupo ng mabigat si Mang Nestor sa upuan ng driver. Nakatingin sa pakete ng gamot sa kanyang kamay. Isang dalagang nasa edad 16 o 15 ang nagtatago ng birth control pills sa ilalim ng kanyang upuan sa school service. Kapag inugnay ito sa kanyang tahimik na pag-iyak at pagiging sarado, nagiging isang lubhang nakababahalang larawan ang lahat. Kumuha ng litrato si Mang Nestor ng pakete gamit ang kanyang telepono ng ilang beses, maingat na dinodokumento kung ano ang kanyang natagpuan at kung saan niya ito natagpuan. Pagkatapos, isinilid niya ang pakete ng gamot sa kanyang bayong. Nararamdaman ang bigat ng responsibilidad na pumipindot sa kanyang balikat. Hindi ito bagay na maaari niyang balewalain. Gamit ang bahagyang nanginginig na daliri, hinanap ni Mang Nestor ang contact number ng principal, si Dr. Ramirez, sa kanyang telepono at ikinabit ang mga larawan sa isang mensahe. Natagpuan ko ito sa ilalim ng upuan sa jeep ko ngayong araw, pag-aari ng isa sa mga estudyante. Pakiusap, bigyan ako ng direksyon kung ano ang susunod na hakbang. Pagkatapos niyang ipadala ang mensahe, naghintay sandali si Mang Nestor, ngunit walang agad na tugon, lalo siyang kinabahan. Nagpasya siyang tumawag ng direkta. Pagkatapos ng 3 ring, may narinig siyang nagmamadaling boses sa kabilang linya. Hello? Ito si Dr. Ramirez, Principal. Magandang hapon po, sir. Ako po si Mang Nestor Ramos, driver ng Ruta 14, sabi ni Mang Nestor. May narinig na mabigat na buntong hininga mula sa kabilang linya. Mang Nestor, nasa pulong ako kasama ang school board. Ito ay napakahalaga. Opo, sir. Kakapadala ko lang po ng ilang larawan. Hindi ko pa po nakikita ang mga mensahe ko, putol ni Dr. Ramirez. Ang tono ay iritado. Gaano po ito kahalaga na hindi na makapaghintay matapos ang pulong? Nag-alinlangan si Mang Nestor. Hindi sigurado kung gaano karami ang dapat niyang sabihin sa telepono. May natagpuan po akong lubhang nakababahala sa loob ng jeep na pag-aari ng isa sa inyong mga estudyante. Sa tingin ko po ay kailangan niyo itong makita kaagad. Titingnan ko mamaya pagkatapos ng pulong, sagot ni Dr. Ramirez na malinaw na nais tapusin ang usapan. Hindi ako gustong gambalain maliban na lang kung ito ay totoong emergency. Biglang ibinaba ang tawag, iniwan si Mang Nestor, na nakatitig sa kanyang telepono sa inis. Inaasahan niya ang mas mabilis na pagtugon mula sa principal, lalo na sa nakita niya. Tila kailangan kong asikasuhin muna ito ng mag-isa. Bulong niya habang isinara ang kanyang telepono at kinuha ang kanyang mga gamit. Ibinigay niya ang susi ng jeep sa opisina ng depot. Itinala ang oras ng kanyang pag-uwi at naglakad patungo sa paradahan kung saan naghihintay ang kanyang lumang sasakyan, ang si Maria. Kupas na ang pintura at nanginginig ang tunog ng makina. Ngunit ang sasakyang iyon ay kasama na niya sa loob ng 15 taon at maaasahan pa rin. Paglabas niya sa lugar ng depot, ang kanyang isip ay puno ng pag-aalinlangan. Alam niyang dadaan ang kanyang ruta sa bahay ni Maria Clara. Isang bahagi ng kanyang sarili ang nag-udyok na bumalik doon. Ipakita kay Tito Gorio ang kanyang natagpuan at tiyakin na ligtas ang dalaga. Ngunit ang alaala ng malamig na pag-uugali ng stepfather ay nagpaalanganin sa kanya. Baka hindi niya nga alam, sabi ni Mang Nestor sa sarili habang nagmamaneho. Baka lihim lang na iniinom ito ni Maria Clara. Daanan niya ang kanto patungo sa kalye Sampaguita kung nasaan ang bahay ni Maria Clara. Ngunit pagkatapos ay bumagal ang kanyang sasakyan. Sumisigaw ang kanyang konsensya. Matapos mag-alinlangan sandali, nag-ikot siya sa susunod na kanto at bumalik sa bahay na iyon. Nang huminto ang kanyang sasakyan sa harap ng simpleng bahay na may asul na pintura, huminga ng malalim si Mang Nestor upang pakalmahin ang sarili. Hindi niya inaasahan ang isa pang paghaharap kay Gorio. Ngunit mas matindi ang kanyang pag-aalala para kay Maria Clara kaysa sa kanyang kawalang kasiyahan. Naglakad siya papunta sa pintuan at kumatok ng mariin. Walang sagot.
Naghintay siya sandali at kumatok ulit. Mas malakas, ngunit tahimik pa rin. Sumilip si Mang Nestor sa bintana sa harap. Madilim ang bahay, walang bakas ng buhay. Hindi pa pala isang oras mula nang ibaba niya si Maria Clara doon. Bumalik siya sa sasakyan at kinuha ang listahan ng mga emergency contact na nakatago niya para sa lahat ng kanyang estudyante. Nakita niya ang impormasyon sa pakikipag-ugnayan ni Maria Clara at ang numerong nakalista kay Goryo Santos. Tinawagan niya ito ngunit pagkatapos ng ilang ring, dumiretso sa voicemail. Kakaiba. Bulong niya habang ibinababa ang telepono nang walang nag-iiwang mensahe. Saan sila nagpunta ng ganoon kabilis? Sa isang mahinang buntong hininga. Pinaandar niya muli ang kotse at nagpatuloy pa uwi. Ginagawa ang kaya niya sa ngayon. Baka tumawag mamaya si Dr. Ramirez o baka makipag-ugnayan siya ulit sa pamilya Santos. Ilang kilometro pa lang ang naitatahak ni Mang Nestor nang makita niya ang pamilyar na figura na lumabas mula sa isang botika sa kalye Sampaguita. Ito ay si Maria Clara, naglalakad mag-isa. Mukha siyang maputla at malungkot. Isang kamay ang nakahawak sa kanyang tiyan na para bang may masakit siyang pinipigilan. Hindi na nag-isip pa si Mang Nestor. Huminto siya sa gilid ng kalsada at bumaba mula sa kanyang sasakyan. Maria Clara, tawag niya ng mahina. Sinisigurong hindi siya magugulat. Lumingon ang dalaga. Ang ekspresyon ng pagkagulat at pagod ay dumaan sa kanyang mukha nang makilala niya si Mang Nestor. Tumigil siya sa paglalakad, ngunit nanatili sa isang distansya. Ayos ka lang ba? Tanong ni Mang Nestor. Napapansin ang kanyang maputlang mukha. Mukha kang masakit. Ayos lang po ako, sagot ni Maria Clara patag. Kahit na ang kanyang tindig ay nagsasabing iba. Sumulyap si Mang Nestor sa paligid. Nasaan ang stepfather mo? Siya ang nagbaba sa iyo rito. Hindi po iyon usapan ninyo. Sagot niya as unti-unting lumalakas ang kanyang boses. Ano po ang kailangan ninyo sa akin? Itinaas ni Mang Nestor ang kanyang kamay sa isang neutral na kilos. Hindi nagbabanta. Nag-aalala lang ako sa iyo. Iyon lang. Ilang taon na akong nagmamaneho ng school service at alam ko kung kailan nahihirapan ang isang estudyante. Mukhang hindi komportable si Maria Clara. Mas hinigpitan ang hawak sa kanyang tiyan. Sabi ko ayos lang ako. Pakiusap, iwanan niyo na ako. Bago pa man sumagot si Mang Nestor, isang mag-asawang nasa hustong gulang na dumadaan ang nagpabagal ng kanilang lakad. Pinagmasdan sila ng kahina-hinala. Ayos lang po ba dyan? Tanong ng lalaki kay Maria Clara. Nag-alinlangan sandali ang dalaga bago mahinang sumagot. Tinatakutan po niya ako. Agad na tumayo ang mag-asawa sa pagitan nila. Pinoprotektahan si Maria Clara. Sir, mas mabuting umalis na kayo, sabi ng babae ng matatag. Namula si Mang Nestor dahil sa hiya at pagkadismaya. Ako po ang driver ng school service niya. Gusto ko lang kumpirmahin kung kailangan niya ng tulong. Mukhang hindi niya kailangan ng tulong ninyo, sagot ng lalaki. Mas mabuting umalis na kayo bago namin tawagan ng pulis. Dahil napagtanto niyang wala ng paraan para magpaliwanag ng hindi nagpapalala ng sitwasyon, bumalik si Mang Nestor sa kanyang sasakyan ng may pag-aatubili. Nang lumayo siya sa bangketa, sumulyap siya sa salamin at nakita ang mag-asawa na muling naglalakad. Iniwan si Maria Clara na mag-isa na naman. Pinabagal niya ang kanyang sasakyan. Pinagmamasdan kung paanong biglang yumuko si Maria Clara malapit sa isang basurahan at nagsimulang sumuka ng matindi. Mayroong lubhang mali dito, bulong niya. Ang kanyang pakiramdam ay lalong nagulo. Ang kanyang unang likas na reaksyon ay tawagan ang 911. Ngunit ano ang sasabihin niya? Na ang isang dalaga ay nagsabing natatakot siya sa kanya, na nakakita siya ng birth control pills, at ngayon ay nagsusuka ang dalaga. Wala siyang tunay na ebidensya ng agarang panganib. At ang pagtawag sa mga awtoridad ng hindi muna nakakausap ang mga magulang ay maaaring magdulot ng hindi kinakailangang problema. Sa huli, nagpa siya si Mang Nestor na mag-abang na lang mula sa malayo. Ipinarking niya ang kanyang sasakyan sa tapat ng kalsada. Hindi siya komportable dahil para siyang sinusundan ng isang dalaga, ngunit naniniwala siyang tapat ang kanyang intensyon. Kung makakita siya ng anumang bagay na talagang mapanganib, kikilos siya. Mula sa kanyang posisyon sa pagmamanman, nakita ni Mang Nestor si Maria Clara na muling tumayo at may mahinang hakbang na naglakad patungo sa isang maliit na tindahan ng alak sa dulo ng bloke. Naglaho siya sa loob at naghintay si Mang Nestor. Paminsan-minsan ay sinisiyasat niya ang kanyang telepono. Naghihintay ng tugon mula sa principal. Pagkatapos ng halos 10 minuto, may nakita siyang kilos mula sa loob ng tindahan.
Lumabas si Maria Clara, ngunit sa pagkakataong ito, ay hindi siya nag-iisa. Si Tito Gorio ang sumunod sa likuran niya. Inilak ang pinto at ginawang sarado ang karatula mula sa bukas. Napagtanto ni Mang Nestor na si Gorio marahil ang may-ari o empleyado ng tindahan nagpapaliwanag kung bakit wala siya sa bahay kanina. Naglakad sila patungo sa isang sedan na nakaparada hindi kalayuan. Mula sa bintana ng kanyang sasakyan, nakita ni Mang Nestor si Gorio na nag-abot ng isang bagay kay Maria Clara upang inumin. Mula sa distansya, hindi niya matukoy kung ito ay beer o simpleng soft drinks. Tinanggap ito ni Maria Clara nang walang sigla. Nakayuko ang tingin. Ang daliri ni Mang Nestor ay nasa emergency call button sa kanyang telepono. Dapat ba siyang tumawag sa pulis? Paano kung ito ay simpleng hindi pagkakaunawaan? Ngunit paano kung hindi? At si Maria Clara ay talagang nasa panganib. Habang nakikipagbuno sa kanyang mga isipan, nagsimulang umalis ang sasakyan ni Gorio sa gilid ng kalsada. Sa isang iglap na desisyon, pinaandar ni Mang Nestor ang makina at nagsimulang sumunod. Nagpasya siyang sundan sila upang matiyak na ligtas si Maria Clara, habang patuloy na sinusubukan niyang kontakin ang mga kinauukulan sa paaralan. Habang sinusundan ni Mang Nestor ang sedan ni Gorio, mula sa ligtas na distansya, umiikot ang kanyang isip sa paghahanap ng ibang paraan upang makatulong. Hindi pa sumasagot si Dr. Ramirez, ngunit marahil ay may iba pang kawani sa paaralan na maaari niyang tawagan. Sa isang mata na nakatutok sa kalsada, nag-scroll si Mang Nestor sa kanyang contact list hanggang sa mahanap niya ang numero ng advisor ni Maria Clara, si Jieng, Margaret Reyes. Naalala niya na nakilala niya ito noong orientation ng mga guro, at inaalala niya ito bilang isang guro na maalaga at masinop. Inilagay niya sa speaker ang telepono, inilagay ito sa cup holder, at naghintay ng ring. "Hello?" Sagot ng boses ng babae pagkatapos ng pangatlong ring. "Geen ne. Reyes. Si Mang Nestor Ramos po ito, driver ng Ruta 14. "Opo, Mang Nestor. Ano po iyon?" Ang kanyang tono ay medyo nagulat sa pagtawag mula sa isang driver. "Tumatawag po ako tungkol sa isa sa inyong mga estudyante, si Maria Clara Santos." Siyempre, malinaw na sabi ni Mang Nestor. Pinananatiling mababa ang kanyang boses. Kahit na imposibleng marinig siya ni Gorio o ni Maria Clara mula sa ibang sasakyan. Napansin ko nitong mga nakaraang araw na kakaiba ang kilos niya. May panandali ang paghinto bago sumagot si Jieng. "Reyes, nagbago ang kanyang tono sa maseryoso. Sa totoo lang po, tahimik siya, hindi nakikipag-ugnayan sa ibang estudyante, at madalas humihingi ng permiso na magpalinis sa banyo ng ilang beses sa isang klase." Tumango si Mang Nestor, isa pang piraso ng palaisipan ang pumasok sa lugar nito. "Mayroon pa po ba?" tanong niya. "Ngayon po ay mukha siyang hindi maganda. Sinabihan ko siyang pumunta sa klinika ng paaralan, ngunit sa halip ay nagpunta siya sa theater room at nakatulog doon. May nakakita sa kanya na isa sa mga guro ng teatro mamaya. Nai-report ko na po ito kay Dr. Ramirez," dagdag ni Mang Nestor, habang pinapanatili ang ligtas na distansya mula sa sinusunod niyang sasakyan. "Nai-report ko na po, pero itinuring niya lang na tipikal na pagsuway ng bagong estudyante. Sabi niya, haharapin ito bukas pagkatapos ng pulong niya sa school board." Sandaling natahimik si Jieng. "Reyes, bakit niyo po tinatanong iyan? May nangyari po ba sa jeep?" Huminga ng malalim si Mang Nestor. "May natagpuan po ako sa ilalim ng upuan ni Maria Clara ngayong araw." Sandali niyang inihinto ang sasakyan upang ipadala ang larawan ng birth control pills, katulad ng ipinadala niya sa principal. Narinig niya ang isang mahinang tunog ng notifikasyon, at pagkatapos ay katahimikan habang tinitingnan ni Jieng. "Reyes, ang mga larawan. Birth control pills po iyan." Ang kanyang boses ay nabalaho ng pag-aalala. "Saan po ninyo ito eksaktong natagpuan?" "Nakatago sa ilalim ng upuan na palagi niyang inuupuan," sagot ni Mang Nestor. "Mula sa aking obserbasyon, at sa sinabi ninyo, ako ay labis na nag-aalala." "Seryoso ito," sabi ni Jieng. "Reyes, kailangang malaman ng mga magulang niya ito kaagad. Sinubukan ko na silang kontakin." Ikinuwento ni Mang Nestor ang kanyang pagbisita sa bahay ni Maria Clara, at kung paanong sinusundan niya ngayon ang sasakyan ng kanyang stepfather. "Isinasaalang-alang ko ang pagtawag sa pulis, pero hindi ako sigurado kung iyon ang tamang hakbang." "Pakiusap, wag muna, Mang Nestor," pakiusap ni Jieng. "Reyes, siguradong magagalit si Dr. Ramirez kung tatawag tayo ng awtoridad nang wala siyang pahintulot. Subukan muna nating ayusin sa loob ng paaralan."
Hahanapin ko ang contact number ng kanyang ina sa sistema. Sa sandaling iyon, napansin ni Mang Nestor na ang sasakyan ni Goryo ay patungo na sa labas ng bayan, papalayo sa mga subdivision. Papunta na sila sa labas ng bayan ngayon, ulat niya. Susundan ko sila at sisiguraduhin kong ligtas si Maria Clara. Mag-ingat ka, Mang Nestor, sabi ni Gnang Reyes nang may pag-aalala. Magbigay ka ng update. Susubukan kong tawagan ang kanyang ina. Matapos ibaba ang tawag, muling nakatuon si Mang Nestor sa pagpapanatili ng ligtas na distansya habang sinusundan ang sedan ni Goryo na nagmamaneho sa highway. Pagkatapos ng humigit kumulang 45 minutong biyahe, ang sasakyan ay lumiko patungo sa Tala Park, isang malawak na parke sa kanayunan na may mga jogging path, picnic area, at isang maliit na lawa. Halos 4 na laman ng hapon, at bagaman hindi matao ang parke, may ilang pamilya pa rin na nag-enjoy sa mainit na sikat ng hapon. Iparada ni Goryo ang sasakyan malapit sa pasukan, habang si Mang Nestor naman ay pumili ng pwesto ilang hanay ang layo upang makapagmasid nang hindi napapansin. Nakita niyang bumaba sina Goryo at Maria Clara at naglakad patungo sa picnic area. Nagdadala si Goryo ng maliit na cooler, habang si Maria Clara ay naglalakad sa likuran niya ng mabagal at may halatang pagpilit. Naghintay si Mang Nestor hanggang sa sila ay tuluyang umupo at magsimulang magbukas ng kanilang baon bago siya dahan-dahang lumabas ng sasakyan at sumunod mula sa malayo. Nagpapanatili ng distansya, ngunit patuloy na binabantayan sila. Ang isang hindi mapakaling pakiramdam ay naguumalpas sa kanyang tiyan, ngunit umaasa pa rin siyang isa lamang itong ordinaryong family picnic. Ngunit kung gayon, bakit ganoon kasangkot ang mukha ni Maria Clara? Naglakad si Mang Nestor sa Tala Park, nananatili sa mga jogging path at sinisikap na magmukhang ordinaryong bisita na nag-enjoy sa sikat ng araw sa hapon. Patuloy niyang binabantayan sina Goryo Santos at Maria Clara. Mula sa gilid ng kanyang mata, iniiwasan ang direktang pagtingin upang hindi makahikayat ng atensyon. Ikinalat ng stepfather ang isang picnic blanket sa damuhan at nagsimulang maglabas ng mga gamit mula sa maliit na cooler. Mula sa kanyang pwesto sa isang bangko ng parke na hindi kalayuan, pinanood ni Mang Nestor si Goryo na nagbukas ng isang lokal na beer para sa sarili at nagbigay ng canned soft drink kay Maria Clara. Medyo guminhawa si Mang Nestor nang makita ito. Hindi bababasa, hindi siya binibigyan ng alak tulad ng kanyang kinatatakutan kanina. Ngunit mula sa malayo, ang kanilang interaksyon ay nanatiling hindi komportable. Si Maria Clara ay nakaupo ng matigas sa gilid ng kumot, halos hindi hinahawakan ng inumin, nakayuko ng walang sinasabi. Paminsan-minsan ay nagbibigay si Goryo ng mga magaan na komento, ngunit si Maria Clara ay tumugon lamang sa abot ng kanyang makakaya walang sigla. Sa isang punto, hinawakan ni Goryo ang balikat ni Maria Clara, gamit ang dalawang kamay na parang nagbibiro na nagmamasahe. Biglang nanigas ang dalaga, at kusang itinulak ang kamay ni Goryo. Tumawa lamang si Goryo, ngunit nakita ni Mang Nestor ang isang mabilis na kislap ng galit na dumaan sa mukha nito. Baka masyado na akong nag-overthink, bulong ni Mang Nestor sa sarili. Nagsimulang sumingit ang pagdududa. Baka nga nagdadalamhati lang si Maria Clara dahil sa pagkamatay ng kanyang lola, gaya ng sinabi ni Goryo. Baka ang birth control pills ay may kinalaman sa kanyang relasyon sa isang lalaki na kasing edad niya. Nakababahala, ngunit hindi tiyak na mapanganib. Halos magpasya na si Mang Nestor na umalis at hayaan ang paaralan na humawak nito bukas nang makita niya ang 3 lalaking nasa hustong gulang na papalapit sa kanilang picnic area. Mukha silang relax, nakasuot ng ordinaryong damit, ngunit mayroong isang bagay sa paraan ng kanilang paglalakad at kung paano sila tumingin na nagpataas ng alerto ni Mang Nestor. Tumayo si Goryo upang salubungin sila, tinapik ang balikat ng isa sa mga lalaki habang tumatawa na parang matagal ng magkakaibigan. Matapos ang isang maikling pag-uusap na hindi narinig ni Mang Nestor mula sa kanyang pwesto, nagbigay ng senyas si Goryo kay Maria Clara na tumayo rin. Ngayon, sila ay 5 sina Goryo, Maria Clara, at ang 3 lalaki nagsimulang maglakad palayo sa picnic area patungo sa isang simpleng puting gusali sa dulo ng parke na tila isang maintenance shed. Ang pakiramdam ng pangamba ni Mang Nestor ay tumaas ng 10 beses nang makita niya ang isa sa mga lalaki na naglabas ng susi at binuksan ang pinto ng shed. Walang makatwirang dahilan para ang 4 na lalaking nasa hustong gulang ay magdala ng isang tinedier na dalaga sa isang nakakandadong gusali sa isang liblib na bahagi ng parke.
Gamit ang nanginginig na kamay, kinuha ni Mang Nestor ang kanyang telepono at agad na tinawagan ang 911. 911, may emergency po ba? Pakibanggit ang lokasyon at uri ng pangyayari, sagot ng operator ng mabilis. Gusto kong i-report ang isang kahinahinalang sitwasyon na kinasasangkutan ng isang menor de edad, sabi ni Mang Nestor, pinapanatili ang kanyang boses na mahina, habang dahan-dahang lumalapit sa lugar ng shed. Nasa Tala Park ako, malapit sa maintenance shed sa Silangan. Isang dalagang teenager ang dinala sa loob ng nakakandadong shed ng 4 na lalaking nasa hustong gulang. Sigurado akong nasa panganib siya, sir. Sigurado ka bang nasa panganib ang bata? Kilala mo ba siya? Tanong ng operator. Opo, ako po ang driver ng school service niya. Matagal ko nang napapansin ang kanyang kahinahinalang kilos at natagpuan ko siyang nagtatago ng birth control pills sa loob ng jeep. Ngayon, ang kanyang stepfather ay dinala siya sa liblib na lugar na ito at nakipagkita sa mga lalaking iyon. Pakiusap, magpadala ng mga opisyal kaagad. Mayroong talagang mali dito. Magpapadala kami ng unit kaagad sa inyong lokasyon, sagot ng operator na nagpapatibay. Darating sila sa loob ng humigit kumulang 10 minuto. Maaari po ba kayong manatili sa lokasyon at bantayan ang gusali mula sa ligtas na distansya nang hindi lumalapit? Opo, kaya ko, sagot ni Mang Nestor, habang lumilipat sa likod ng isang kumpol ng mga puno, kung saan maaari niyang obserbahan ang shed nang hindi gaanong nakikita. Maaari niyo po bang ilarawan ang mga taong kasangkot? Tanong ng susunod na operator. Ibinigay ni Mang Nestor ang kanyang pinakamahusay na paglalarawan kina Goryo Santos, Maria Clara, at sa 3 iba pang lalaki, kasama ang mga detalye ng kanilang kasuotan at ang mga sasakyang nakaparada sa lugar ng parke. Habang patuloy na nakikipag-usap sa 911 operator, dahan-dahan siyang gumapang papalapit sa shed. Ang kanyang pag-aalala para kay Maria Clara ay tinalo ang kanyang pag-iingat. Ang gusali ay may maliliit na bintanang maalikabok na nakalagay sa itaas ng dingding. Lumapit si Mang Nestor sa isa at pinunasan ang alikabok gamit ang manggas ng kanyang damit upang makasilip sa loob. Ang ilaw sa loob ay malabo, ngunit nakita niya ng malabo ang 4 na lalaking nasa hustong gulang na nakapalibot kay Maria Clara. Ang dalaga ay nakasiksik sa dingding. Ang kanyang mukha ay basa ng luha. Gawin mo lang ang sinasabi ko, Maria Clara. Naririnig ang boses ni Goryo. Mahina at nababalutan ng manipis na dingding ngunit naririnig pa rin. Alam mo kung ano ang mangyayari kung hindi ka susunod, di ba? Pakiusap, huwag niyo po akong pilitin, hikbi ni Maria Clara. Hindi ko kaya. Mapopoot ka sa iyo ng nanay mo dahil dito. Unggol ni Goryo. Ang kanyang boses ay mas mababa at nakakatakot. Kapag nalaman niyang buntis ka, mas mag-aalala siya sa bago niyang sanggol. Malilimutan ka niya. Nanigas ang dugo ni Mang Nestor. Agad niyang iniulat ang narinig niya sa operator ng 911. Ang kanyang boses ay puno na ngayon ng pinipigil na galit. Ang mga pulis ay darating sa loob ng 3 minuto, sir, sagot ng operator. Pakiusap, huwag subukang kumilos ng mag-isa. Nagsasalita pa lamang si Mang Nestor, nang maramdaman niya ang isang kamay na humahaplos sa kanyang balikat mula sa likuran. Nagulat siya at halos mahulog ang kanyang telepono. Mabilis siyang lumingon. 2 lalaking nakasuot ng casual na pananamit ang nakatayo sa kanyang likuran. Sir, ano po ang ginagawa ninyo sa pagtingin sa loob dyan? Tanong ng isa sa kanila, na may kahina-hinalang ekspresyon. Mabilis na ipinaliwanag ni Mang Nestor ang sitwasyon sa mahinang boses. May isang dalaga sa loob. Kailangan niya ng tulong. Tinawagan ko na ang pulis. Papunta na sila rito. Nagpalitan ng tingin ang 2 tumatakbo at sumilip sa parehong bintana. Agad na naging tensyonado ang kanilang mga mukha nang makita ang tanawin sa loob. Hindi tayo pwedeng maghintay lang dito, sabi ng mas matangkad na lalaki, naninigas ang kanyang panga. Baka sinasaktan na siya ngayon, sabi ng pulis. Maghintay daw muna, sabi ni Mang Nestor. Ngunit naputol ang kanyang salita dahil biglang naging tahimik ang loob ng shed. Tila may narinig ang mga lalaki sa loob. Sa mga naghihintay na segundo, gumawa ng desisyon ang 2 tumatakbo at lumapit sa pinto, kumatok ng malakas. Hoy, buksan niyo ang pinto ngayon! Sigaw ng isa sa kanila. Ang katahimikan ay humaba ng ilang segundo, bago narinig ang mahinang sigaw ni Maria Clara mula sa loob. Tulong! Tulungan niyo ako! Tila kasabay ng kanyang sigaw, nagsimulang umugong ang sirena ng pulis sa malayo, papalapit ng papalapit. 2 patrol car ang sumugod sa parke. Ang mga ilaw pang emergency ay umilaw,
at 4 na opisyal ang mabilis na bumaba, nakatutok ang mga baril. Pulis! Lahat ng nasa loob, lumabas na may nakataas na kamay. Sigaw ng isa sa mga opisyal, mula sa likuran ng pinto. Nang walang agarang tugon, nagbigay ng maikling senyas ang mga opisyal bago bumalik ang isa sa kanila sa sasakyan upang kumuha ng emergency door opening tool. Sa isang sanay na kilos, binuksan nila ang pinto ng shed. Nabasag ang kahoy sa paligid ng lock, mga kamay ang nakataas. Luhod na ngayon din! Sigaw ng mga opisyal habang pumapasok sa loob ng shed. 3 lalaki ang agad sumunod, lumuhod ng may paggalang na may mga kamay sa itaas. Ngunit si Goryo ay nanatiling nakatayo malapit kay Maria Clara, na nakayuko pa rin sa sahig. Lumayo ka sa dalaga, utos ng isa sa mga opisyal. Ang baril ay nakatutok diretso sa dibdib ni Goryo. Nagbago ang mukha ni Goryo, at naging mapaghamon. Ito ay isang maling pagkaunawa, sabi niya ng malakas, ngunit hindi gumagalaw. Huling babala, sabi ng opisyal, nang mas matatag. Umalis ka na ngayon o gagamitin namin ang puwersa. Dahan-dahan at may pag-iingat. Kinuha ni Goryo ang isang bote ng alak mula sa isang estante sa malapit. Hindi niyo naiintindihan? Bulong niya. Hinawakan niya ang leeg ng bote. Ibaba mo iyan ngayon din. Sabay-sabay na sigaw ng ilang opisyal. Bitawan mo iyan o babarilin ka namin. Sa masikip na tensyon na iyon, tila naghahanda si Goryo para sa isang mapanganib na kilos. Ngunit sa huli, sa isang galit na ungol, ibinagsak niya ang bote pabalik sa estante at itinaas ang kanyang 2 kamay. Luhod. Ulit ng opisyal. Sa wakas ay sumunod si Goryo, bumagsak sa kanyang mga tuhod. Agad na kumilos ang mga opisyal at mabilis na inasikaso ang pagkadena sa kanya. Habang ginagabayan palabas ang mga lalaki isa-isa, ang tingin ni Goryo ay nakakandado kay Mang Nestor na nakatayo sa labas ng shed. Ang kanyang mukha ay puno ng galit. Sa isang biglaang lakas na nakakagulat, biglang tumalon si Goryo Santos patungo kay Mang Nestor Ramos, halos nakawala sa hawak ng mga opisyal. Lahat ito ay kasalanan mo, sigaw niya. Sinubukang isundot ang ulo ni Mang Nestor bago siya muling nahawakan ng 2 iba pang opisyal. Umatras si Mang Nestor, nagulat sa biglaang pagiging marahas. Napagmasdan na lamang niya habang kinadena si Goryo at isinakay sa patrol car, patuloy na nagmumura sa bintana. Sa loob ng shed, si Maria Clara ay nananatiling nakayuko sa sahig. Ang kanyang 2 kamay ay nakayakap sa kanyang sarili, na para bang sinusubukan niyang protektahan ang kanyang sarili. Dahan-dahang lumapit sa kanya ang isang babaeng pulis, nagsasalita ng mahinahon. Sa loob ng 20 minuto pagkatapos ng pag-aresto, ang dating tahimik na parke ay naging sentro ng mga opisyal na aktibidad. 2 karagdagang sasakyan ng pulis ang dumating kasama ang ambulansya at isang sasakyan mula sa Department of Social Welfare. Ang dilaw na linya ng pulis ay nakapalibot sa shed, habang ang mga opisyal ay abala sa pagtatala ng mga pahayag mula kina Mang Nestor at sa 2 tumatakbong tumulong. Ang mga medical staff ay inanyayahan si Maria Clara, na umupo sa likod ng ambulansya, sinuri ang kanyang presyo ng dugo, at binigyan siya ng kumot kahit na mainit ang hapon. Isang social worker na babae ang umupo sa tabi niya, nagsasalita ng mahinahon at nakakakalma. Bagaman hindi marinig ni Mang Nestor ang kanilang pag-uusap mula sa malayo, napansin niya nang matapos magbigay ng pahayag ang 2 tumatakbo. Yumuko sila nang may paggalang sa kanya, nang umalis sila sa lugar. Isa sa kanila ang nagbigay ng thumbs up kay Mang Nestor, isang tanda ng tunay na paggalang. Lubos na nagpapasalamat si Mang Nestor sa kanilang katapangan mga estranghero na piniling kumilos, samantalang maaari na lamang silang dumaan. Matapos magbigay ng kanyang pahayag, nakita ni Mang Nestor si Maria Clara na nakatingin sa kanya. Ang kanyang mga mata ay pula pa rin sa pag-iyak, ngunit ngayon ay mayroong bagong ekspresyon nag-aalinlangan ngunit puno ng pasasalamat. May sinabi siya sa social worker na pagkatapos ay tumango at nagbigay ng senyas kay Mang Nestor na lumapit. Dahan-dahan siyang lumapit sa ambulansya. Ayaw niyang gulatin ang dalaga. Salamat po. Bulong ni Maria Clara nang lumapit si Mang Nestor. Ang kanyang boses ay paos at mahina. Tumango si Mang Nestor. Ang kanyang lalamunan ay nabarahan ng emosyon. Masaya lang ako na ligtas ka na ngayon, sabi niya. Lumuhod siya upang maging kapantay ni Maria Clara. Pagkatapos ay kinuha ang pakete ng pills mula sa kanyang bayong at ipinakita ito kay Maria Clara at sa opisyal na kasama niya. Maria Clara, sabi niya ng mahinahon. Nahanap ko ito sa ilalim ng upuan mo sa jeep. Sa tingin ko kailangan mong ipaliwanag sa kanila ang tungkol sa mga tableta na ito,
kung iniinom mo ito dahil sa isang bagay na ginawa ng iyong stepfather. Agad na nagbago ang mukha ni Maria Clara nang makita ang pills. Bumalik ang kanyang pag-iyak. Tiningnan niya si Mang Nestor, ang social worker, at ang babaeng pulis sa tabi niya. "Huwag kang mag-alala," sabi ng social worker ng mahinahon. "Hindi ka mapapagalitan. Gusto lang naming maunawaan kung ano ang nangyayari upang matulungan ka namin." Humugot ng malalim na hininga si Maria Clara at nagsimulang magsalita sa halos hindi marinig na boses. "Nangyari po kasi, naghiwalay si mama at ang tatay ko noong nakaraang taon," sabi niya ng mahina. "Nabilanggo po ang tatay ko dahil sa kaso ng pandaraya." Hinigpitan niya ang kumot sa kanyang katawan. Tapos nakilala ni Mama si Goryo at hindi nagtagal ay nabuntis siya. 2 linggo na po kaming wala sa bahay. "Nakatira po ako sa bahay ng lola ko," sabi niya. "Sabi po nila, tradisyon daw po ng pamilya para makapanganak siya doon at maasikaso ang bata sa loob ng 1 buwan. Maingat na nagtatala ang social worker. Paminsan-minsan ay tumatango para magbigay ng lakas ng loob. "Kailan po nagsimulang saktan ka ni Goryo?" tanong ng babaeng pulis ng maingat. Yumuko si Maria Clara, nakatingin sa kanyang mga kamay. "1 buwan na po ang nakalipas," bulong niya. "Nagsisimula siyang pumasok sa kwarto ko tuwing gabi habang natutulog ako. Sobrang takot ko, pero sinabi niya na kung magsusumbong ako, lalo na sa mama ko, papatayin niya kaming lahat pati na rin ang sanggol." Ang kanyang boses ay naputol, kaya nanahimik na lang ako. "At tungkol sa mga pills na ito?" Mahinang tanong ni Mang Nestor. Itinuturo ang pakete ng birth control pills. Tumango si Maria Clara ng mahina. "Nagsimula po akong magsuka tuwing umaga. May isang kaklase akong babae na nakakita at sinabing baka buntis ako. Sinabihan niya akong bumili ng birth control pills. Hindi ko po masyadong naiintindihan. Pero sinabi niya na makakatulong iyon. Kaya bumili ako gamit ang sarili kong ipon." Nagpalitan ng tingin ang mga medical staff at ang social worker. Pareho silang mukhang nababahala. "Maria Clara," sabi ng medical staff, "mag-ingat ka. Kung nagsimula ka ng magsuka tulad ng mga buntis, hindi makakatulong ang birth control pills. Pinipigilan nito ang pagbubuntis bago ito mangyari. Hindi nito pinipigilan ang isang nagsimula na." Tumingala si Maria Clara, ang kanyang mga mata ay puno ng pagkalito at takot. "Hindi ko alam. Akala ko mapipigilan nito ang pagsusuka ko. May nakahanap ng pills sa loob ng school bag ko," patuloy niya. "Kaya sinimulan ko itong itago sa ilalim ng upuan ko sa jeep." Inilagay ng babaeng pulis ang kanyang kamay nang mahinahon sa balikat ni Maria Clara. "Maria Clara, kailangan nating tawagan ng iyong ina at ang paaralan. Kailangan ka rin naming dalhin sa doktor upang masuri. Buntis ka ba talaga?" "Wag po, pakiusap, wag po." Nagpanik ang kanyang boses. "Ayoko nito, hindi ako pwedeng magbuntis. Kapag nalaman ito ng mama ko, mamahalin niya ang iba." "Hindi ka mamahalin ng iyong ina," kalmadong sabi ng social worker. "Hindi mo kasalanan ito. Ang stepfather mo ang gumawa ng masama, hindi ikaw. Ngunit kailangan pa rin nating kausapin ang iyong ina," sabi ng pulis ng matatag ngunit mahinahon. Hindi ito bagay na maitatago sa kanya. Bumagsak ang balikat ni Maria Clara. Sumuko sa kawalan ng pag-asa. Ang kanyang luha ay muling umagos ng walang tunog. Pinanood ni Mang Nestor ang lahat ng mabigat ang puso. Sa loob ng maraming taon bilang driver ng school service, nakakita na siya ng mga estudyanteng may problema, ngunit hindi kailanman kasing grabe nito. Bahagyang umubo siya, kinuha ang atensyon ng mga opisyal. "Kung papayagan po ninyo," sabi niya, "gusto ko pong samahan si Maria Clara sa ospital. Gusto kong tiyakin na hindi siya nag-iisa habang naghihintay sa kanyang ina." Pinag-isipan ito ng social worker sandali at pagkatapos ay tumango. "Sige po, Mang Nestor. Itatala din namin ang inyong pahayag sa ospital mamaya." Lumapit sa kanila ang isang pulis. "Nakausap na namin ang principal, Ania. Susunod daw siya sa ospital." Tumango si Mang Nestor. Naalala ang mensaheng ipinadala niya na hindi pa nasasagot. "Nakausap ko na rin ang advisor niya, si Gineng. Reyes, kanina noong ako ay nag-alala, tatawagan din daw po namin siya." Kinumpirma ng pulis. "Ngayon, dalhin na natin si Maria Clara sa ospital para sa nararapat na paggamot." Sa emergency room ng Willow Glen General Hospital, abala gaya ng dati, umupo si Mang Nestor sa hindi komportableng plastic chair, naghihintay ng balita. Pagdating nila, agad na dinala si Maria Clara para sa pagsusuri. Samantala, si Mang Nestor ay nagbigay ng pahayag sa mga pulis sa isang maliit na silid sa dulo ng pasilyo. Sumulyap siya sa kanyang relo,
Halos 2 oras na mula nang dumating sila sa ospital. Paminsan-minsan ay nagbibigay ng update ang social worker na nagngangalang Rivera, ngunit limitado ang mga detalye dahil sa pagiging pribado. Habang humihigop ng kape na hindi masarap mula sa isang vending machine, nilapitan muli si Mang Nestor ni Rivera. "Mang Nestor," sabi niya, umupo sa tabi niya. Gusto ka raw niyang makita ni Maria Clara. Tapos na ang paunang pagsusuri. Inilipat na siya sa pribadong recovery room. "Kung gusto mo, maaari kitang ihatid ngayon." Tumayo agad si Mang Nestor. "Siyempre gusto ko." Inihatid siya ni Rivera sa isang maliit na silid kung saan nakaupo si Maria Clara sa gilid ng kama. Mukha siyang napakaliit sa maluwag na damit pang ospital. Ang kanyang mga mata ay namamaga pa rin, bagaman pansamantalang huminto ang kanyang pag-iyak. Isang babaeng doktor ang nagsusulat sa isang tablet malapit sa bintana. "Mang Nestor," mahinang sabi ni Maria Clara, may bahid ng ginhawa sa kanyang tinig. "Kumusta ka, anak?" Bati ni Mang Nestor ng mahinahon, umupo sa upuan sa tabi ng kama. Bago pa man sumagot si Maria Clara, nagsalita ang doktor. "Ako si Dr. Chen, narinig ko na kayo ang unang nakapansin na may mali." Tumango si Mang Nestor. "Ako po ang driver ng school service ni Maria Clara. Napansin ko na madalas siyang umiiyak sa jeep. Pagkatapos, natagpuan ko ang mga pills sa ilalim ng kanyang upuan." Naging seryoso ang ekspresyon ni Dr. Chen. Bumuntong hininga siya ng malalim. "Natapos ko na ang pagsusuri kay Maria Clara at maaari kong kumpirmahin na siya ay buntis nga. Unang linggo pa lamang ng pagbubuntis." Ipinikit ni Mang Nestor ang kanyang mga mata sandali. Ang kumpirmasyon ng kanyang takot ay parang isang mabigat na suntok. Nang imulat niya ang kanyang mga mata, nakita niya ang mga luha na tahimik na dumadaloy sa pisngi ni Maria Clara. Isang ingay sa pasilyo ang pumutol sa katahimikan. Isang boses ng babae ang narinig na nagtatanong ng panik sa mga kawani ng ospital. Sa mga sumunod na segundo, bumukas ng malawak ang pinto at 2 babae ang nagmadaling pumasok. Ang isa ay nasa huling bahagi ng 30s, at ang isa ay marahil 20 taon na mas matanda. "Maria Clara!" Sigaw ng mas batang babae, tumakbo patungo sa kama at niyakap ng mahigpit ang dalaga. "Diyos ko, anak, anong nangyari?" Nagsimulang magsalita ang pulis sa telepono at hindi niya natapos ang kanyang pangungusap dahil sa labis na damdamin. "Mama," hikbi ni Maria Clara, mahigpit na niyakap ang kanyang ina. Ang mas matandang babae, na malamang ay ang lola ni Maria Clara, ay nakatayo sa dulo ng kama na puno ng galit ang mukha. "Nasaan siya? Papatayin ko siya mismo," sigaw niya. Lumapit si Dr. Chen. "Kayo po ba si Gneng?" "Laura Santos, ang ina ni Maria Clara." Tinanong ni Dr. Chen si Laura Santos, ang ina ni Maria Clara. Lumamlam ang mukha ni Kartini. "Ano ang kalagayan ng anak ko?" Sumulyap si Dr. Chen kay Maria Clara, at pagkatapos ay bumalik sa kanyang ina. "Paumanhin, ma'am. Si Maria Clara ay buntis." Ang pahayag ay tila isang bomba na sumabog sa maliit na silid. Si Laura ay halos matumba. Ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay. Agad siyang sinuportahan ng kanyang ina, tinulungan siyang umupo sa upuan. Nanginginig ang kanyang kamay na tinatakpan ang kanyang bibig. "Hindi," bulong niya. "Imposible, bata pa siya." "Patawarin niyo po ako, mama," nanginginig na sabi ni Maria Clara. "Sinubukan kong tumanggi, pero hindi ko kasalanan." "Maria Clara, pakinggan mo ako," putol ng kanyang ina ng matatag, hinawakan ang kamay niya. "Hindi mo ito kasalanan. Kasalanan ito ni Goryo." Hindi na natapos ang salita ni Laura. Humikbi ng malakas si Laura, nanginginig ang katawan. Ang lola ni Maria Clara ay tiningnan si Dr. Chen na may matigas na ekspresyon. Ano ang mga opsyon? 12 gulang pa lang siya. Hindi siya pwedeng magkaanak. "Tama po," idinagdag ni Rivera, ang social worker, ng mahinahon. "Sa aming probinsya, ang batas tungkol sa pagpapalaglag ay napaka-progresibo. Kung pipiliin ninyo ang opsyong iyon, walang legal na hadlang ang hahadlang sa inyo." Si Mang Nestor, na nakaramdam na parang isang intruder sa napaka-pribadong sandali ng pamilya, ay dahan-dahang umatras patungo sa pinto. "Aalis na po ako, para magkaroon kayo ng oras para sa inyong sarili." "Teka muna," tinawag siya ni Maria Clara. "Huwag po kayong umalis." Tumingin ang ina niya sa kanya, sakalang napagtanto ang presensya ni Mang Nestor. "Sino po kayo?" "Si Mang Nestor po. Siya ang driver ng school service ni Maria Clara. Siya ang unang nakapansin na may mali, at siya ang nag-ulat sa mga autoridad." Lumapit ang lola ni Maria Clara, na may mga matang puno ng luha.
Mahigpit na hinawakan ang kamay ni Mang Nestor. Iniligtas mo ang aming apo, sabi niya. Nanginginig ang boses. Salamat. Maraming salamat. Kinakabahan na tumango si Mang Nestor. Ginawa ko lang kung ano ang nararapat gawin ng sinuman. Dahan-dahang tumayo si Laura at hindi inaasahang niyakap si Mang Nestor. Salamat. Bulong niya bago binitawan ang yakap at pinunasan ang kanyang mga luha. May kumatok sa pinto. Pagkatapos ay pumasok ang isang pulis. Mang Nestor, pwede ko po ba kayong makausap sandali? Tumango si Mang Nestor at sumunod sa pulis sa pasilyo. Iniwan ang pamilya Santos na makipag-usap sa doktor at social worker. Gusto ko lang magbigay ng update para sa inyo, sabi ng pulis nang magkadampi sila sa isang tahimik na sulok ng pasilyo. Si Goryo Santos ay naaresto na at nahaharap sa iba't ibang mabibigat na akusasyon. Ano ang sinabi niya? Tanong ni Mang Nestor. Tensyonado ang kanyang mukha. Wala pa siyang sinasabi. Ngunit ang tatlong iba pang lalaking naaresto namin ay nagsimula ng makipagtulungan para sa pagpapagaan ng kanilang sentensya. Naghigpit ang ekspresyon ng pulis. Ayon sa kanilang mga pahayag, si Goryo Santos ay may kasaysayan ng pagiging mapanukso. Partikular niyang tinatarget ang mga single mother na may mga anak na babae. Siya ay naiinggit kay Maria Clara dahil siya ang anak mula sa unang kasal. Gusto niyang sirain ang kanyang espiritu upang tanggihan siya ng kanyang ina at mag-focus na lang sa kanya at sa sanggol na kanyang dinadala. Nagsuka si Mang Nestor dahil sa karahasan ng planong ito. Makakalabas ba siya sa piyansa? Umiling ang pulis. Imposible. Sa ebidensyang mayroon tayo at sa mga pahayag ng tatlong lalaki, nahaharap siya sa napakatagal na sentensya sa kulungan. Iniimbestigahan din namin kung mayroon pa siyang ginawa sa ibang biktima. Tumango si Mang Nestor. Guminhawa dahil sa wakas ay gagawin ng hustisya. Kumusta naman ang prinsipal at Signang? Reyes? Nakausap na namin sila ngayong hapon, sagot ng pulis. Pareho silang nasa police station ngayon nagbibigay ng pahayag. Iniimbestigahan namin kung may kapabayaan mula sa panig ng paaralan, sa pagkilala o paghawak sa mga palatandaan ng karahasan na dinanas ni Maria Clara. Bumuntong hininga ng malalim si Mang Nestor. Napagtanto na sa wakas ay nailabas niya ang lahat ng kanyang pinigilan. Mabuti, iyan ay mabuti. Maaring hingin namin ang iyong testimonya kung dadalhin ang kaso sa korte, dagdag ng pulis. Ngunit iyon ay mamaya. Ngayon, mas mabuting umuwi ka na at magpahinga. Higit pa sa sapat ang nagawa mo ngayon. Tumango si Mang Nestor. Nagsimulang maramdaman ang pagod sa kanyang buong katawan. Opo, magpapahinga na ako, ipinangako niya. Naglakad siya palabas ng silid, kung saan siya nagbigay ng pahayag. Mabigat ang kanyang katawan dahil sa pagod. Habang naglalakad sa koridor ng ospital, nakakita siya ng isang babaeng nakaupo ng mag-isa sa waiting area. Ang kanyang mga mata ay namumula sa pag-iyak. Isang kamay ang nakapatong, nang mahinahon sa kanyang malaking tiyan, na buntis na malapit ng manganak. Tumingala ang babae nang lumapit si Mang Nestor, at tila nakilala ang kanyang mukha. Dahan-dahan siyang tumayo at inabot ang kamay. Mang Nestor, ako po si Laura Santos, ang ina ni Maria Clara. Hindi pa po ako nakakapagsabi ng sapat na pasasalamat sa lahat ng ginawa ninyo. Mahinang hinawakan ni Mang Nestor ang kanyang kamay. Tawagin niyo na lang po akong Nestor. Hindi na kailangang magpasalamat. Kumusta na si Maria Clara? Itinuro ni Laura ang isang bakanteng upuan sa tabi niya, at umupo si Mang Nestor. Muli siyang sumandal sa upuan na may mabigat na buntong hininga. Nakumpirma na ng doktor na buntis nga siya. Unang linggo pa lang, sabi niya nang nanginginig ang boses. Ipinaliwanag na nila ang lahat ng opsyon na magagamit. Hinawakan niya ang kanyang mga kamay sa kanyang kandungan. Ang sitwasyon ay talagang imposible. Ang anak ko ay nagdadala ng anak ng aking asawa. At ako mismo ay 8 buwang buntis din sa anak ng parehong lalaki. Tahimik lang si Mang Nestor. Alam niyang walang salita ang makakapagpagaan ng ganoong kabigat na pasanin. Hindi ko siya kailanman pinaghihinalaan. Patuloy ni Laura, halos pabulong. Akala ko tama ang desisyon na iwanan siya kay Goryo habang ako ay pumunta sa bahay ng aking ina para ihanda ang panganganak. Iyon ang tradisyon ng aming pamilya. Tahimik siyang umiling. Paano ako naging ganoon bulag? Hindi mo kailangang malaman? Sabi ni Mang Nestor, nang mahina. Ang mga lalaking tulad ni Goryo ay mapanlinlang. Alam nila kung paano itago ang kanilang tunay na pagkatao. Tumango si Laura ng mahina. Bagaman tila hindi pa lubos na naniniwala. Nagsimula siyang tumayo, sinusuportahan ang kanyang katawan
gamit ang kamay sa sandalan ng upuan. Kailangan kong bumalik kay Maria Clara. Marami pa kaming pag-uusapan tungkol sa mga susunod na hakbang. Nang tumayo si Laura, isang matandang babae ang lumabas mula sa pasilyo. Mukha siyang pagod, namumula ang kanyang mga mata dahil sa pag-iyak, ngunit nananatiling tuwid ang kanyang tindig na may awtoridad. Laura, sabi ng matandang babae. Tinatanong ka ni Maria Clara. Tumingin siya kay Mang Nestor. Sa tingin ko ay hindi pa tayo nagkakakilala. Ako si Widyawati, ang lola ni Maria Clara. Tumayo si Mang Nestor at nakipagkamay sa matandang babae. Ikinagagalak ko kayong makilala, Lola Widyawati, kahit na umaasa ako na ito ay mangyayari sa mas magandang sitwasyon. Biglang natumba si Laura, hinawakan ang kanyang tiyan na may paghihirap na pinipigilan ang sakit. Agad na hinawakan ni Laura Widyawati ang braso ng kanyang anak. Ano ang nangyayari? Ako. Sa tingin ko po ay malapit ng manganak, sabi ni Laura habang nakikita ang kanyang mga ngipin. Agad na tumawag, 38 linggo pa lang siya, sabi ni Widyawati na nanginginig ang boses. Dapat ay mayroon pa siyang 2 linggo. Ang stress ay malamang na nag-udyok ng mas maagang panganganak, paliwanag ng doktor habang tinutulungan si Laura sa wheelchair. Kailangan natin siyang dalhin sa delivery room ngayon na. Habang nagsisimula silang magtulak palayo, hinawakan ni Laura ang pulso ni Mang Nestor. Pakiusap, unggol niya sa pagitan ng mga paghihilab. Manatili ka kay Maria Clara, huwag mo siyang iwanan. Tumango si Mang Nestor. Nangangako ako. Si Widyawati ay tila nag-aalangan. Ang kanyang tingin ay lumipat sa pagitan ng kanyang anak na inilalayo at sa direksyon ng kwarto ni Maria Clara. Hindi dapat mag-isa si Maria Clara ngayon. Pero kailangan ko rin si Laura. Sumama ka na sa anak mo, kalmadong sabi ni Mang Nestor. Mananatili ako kay Maria Clara hanggang sa bumalik ka. Tangunang maikli si Widyawati at nagmadaling sumunod sa medical team. Samantala, dahan-dahang pumasok si Mang Nestor sa kwarto ni Maria Clara. Nakaupo ang dalaga sa gilid ng kama. Ang kanyang mukha ay puno ng takot at pagkalito. Mama, okay lang po ako, di ba? Tanong niya agad nang makita si Mang Nestor. Malakas ang mama mo, sagot ni Mang Nestor. Umupo sa upuan sa tabi ng kama. Inaalagaan siya ng doktor ng mabuti. Tumango si Maria Clara kahit nanatiling balisa ang kanyang mukha. Napakadrama niya noong pinag-usapan namin kung ano ang gagawin. Hindi niya sinasadyang hinawakan ang kanyang tiyan. Ang lola ko, sinabi niyang dapat kong ituloy ang sanggol na ito, sabi niya. Pwede naming sabihin na anak iyon ng kaibigan ko, sa eskwela o kung ano pa. Nanatiling neutral ang ekspresyon ni Mang Nestor, kahit na sa loob ay hindi siya komportable sa mungkahi na iyon. Ano ang sinabi ng mama mo? Galit na galit po siya. Sabi niya hindi niya hahayaan na isakripisyo ko ang buhay ko o dalhin ang masamang alaala na ito habang buhay. Ang boses ni Maria Clara ay naging bulong. Sabi niya sa nurse, mas mabuting ako na lang, alam mo na. Tumingin sa kanya si Mang Nestor at maingat na pinili ang kanyang mga salita. Maria Clara, gusto kong malaman mo ang isang mahalagang bagay, sabi niya ng mahinahon. Mayroon akong 5 anak, magkakaiba silang lahat. Bawat isa ay espesyal sa kanilang sariling paraan. Ngunit hindi kailanman, kahit isang segundo, nabawasan ang pagmamahal ko sa iba para sa kanila. Tinitigan siya ni Maria Clara na nakabukas ang mga mata. Hindi ganoon gumagana ang pag-ibig, patuloy ni Mang Nestor. Ang pag-ibig ay hindi tulad ng isang kick na lumiliit para sa bawat tao kapag may dumagdag. Ang pag-ibig ay tulad ng pag-iilaw ng isang kandila mula sa isa pang kandila. Hindi nababawasan ang apoy ng unang kandila. Sa halip, mas nagiging maliwanag ang liwanag. Totoo po ba talaga yan? Tanong ni Maria Clara sa mahinang boses. Alam ko iyon, sagot ni Mang Nestor ng may katiyakan. Mahal ka ng mama mo, Maria Clara. Hindi ito babaguhin ng bagong sanggol. At anuman ang maging desisyon mo tungkol sa iyong kalagayan, hindi rin ito babaguhin ang pagmamahal niya sa iyo. Nanahimik si Maria Clara ng matagal. Pinagninilayan ang kanyang mga salita. Sa wakas ay tiningnan niya si Mang Nestor na may bahagyang ngiti. Salamat po sa paghahanap sa pills at sa pagsunod ninyo sa amin ngayon. Sobrang natakot ako. Hindi ko kayang talikuran ang tingin ng malaman kong may mali, sabi ni Mang Nestor ng simple. Hindi iyon ang pagkatao ko. Habang naghihintay sila ng balita mula sa delivery room, pinag-isipan ni Mang Nestor ang mga pangyayari na nagdala sa kanya dito. Isang maliit na pagmamasid, isang sandali ng pag-aalala,
at pagkatapos ay ang desisyon na kumilos at hindi balewalain. Mga maliliit na desisyon na nagbago sa buhay ng isang batang dalaga. Hindi niya alam kung anong desisyon ang gagawin ni na Maria Clara at ng kanyang pamilya sa mga darating na araw o kung paano magiging proseso ng paggaling sa mga susunod na araw. Ngunit alam niya, sa pamamagitan ng pagpiling magmalasakit, sa pamamagitan ng pagtangging talikuran ng isang batang nasasaktan, nakagawa siya ng pagkakaiba. At sa huli, marahil iyon lang ang maaari nating pag-asang makuha sa buhay, makita ang isang tao na nangangailangan ng tulong at magkaroon ng tapang na kumilos.